Nangyayari na ang pinakamatinding battle royale sa loob ng One Piece world. Ang clash ng pinakamalalakas na individuals sa kanilang era. Ang laban sa gitna ng apat na pinakamalalakas na grupo para sa kani-kanilang mga goals at sa kani-kanilang mga hinahangad sa God Valley. At habang nagaganap ang napakatinding battle royale na yon, ang pinakamalakas na sagupaan sa buong history ng kwento, doon naman kinuha nitong si Dragon ang tsansa, ang pagkakataon para magnakaw ng isa sa mga devil fruit na nasa prizes. At yun ang nagbigay sa kanya ng abilidad at ng kakayahan na successfully mailigtas si Shanks or possibly maging si Shamrock. Nakita natin sa past chapter na ang chapter 1160 na by the end of that chapter, dumating na nga itong si Garp kasama ang kanyang sariling fleet, lalong-lalo na si Bogart, ang silent demon na palaging nakasunod kay Garp. Ang grupo nitong si Sebek na binubuo ng 11 na mga miyembro na kinabibilangan mismo ng kanilang captain na si Sebek, si Kaido, si Captain John, si Gloriosa, ang famous hitman na si Kyo, ang Golden Lion na si Shiki, ang kinalaunan kinilala bilang si Big Mom na si Charlotte Linlin, si Barbell na isang fishman, si Edward Newgate na kinalaunan kinilala bilang si Whitebeard, si Stussy at si Stansen. Kung papansinin nyo din guys, wala dito ngayon si Ochoku dahil siya nga ang nagsisilbing traitor, ang dahilan kung bakit nakidnap ang crown jewel ng Hachinosu Island na si Shaki. Ang grupo ni Roger na kinabibilangan ng kanyang kanan at kaliwang kamay na itong si Rayleigh at si Gyaban at marami pang iba tulad na lamang ni Bullet na hindi ko honestly mako-confirm kung si Bullet ba talaga yon, pero you can see the resemblance. At lalong-lalo na guys, ang isa sa mga hindi na isama sa kwento, ang isa sa hindi nabanggit sa sinabing flashback ni Sengoku, ang mga Holy Knights. Ang mga ito naman ay binubuo ng 7 mga miyembro na kinabibilangan mismo ng kanilang leader, ng kanilang chief, ng kanilang leader na itong si Figarland Garling. Ang dalawang miyembro dito ay nakita na natin sa ginaganap ngayon na Elbaf Arc sa ginagawa nilang invasion sa Elbaf Kingdom. At yun ay itong si Summers at itong si Killingham. Nakita din natin guys na nagpa-participate itong si Gunko bilang isang representative ng Man-Mayor family ng mga Celestial Dragon. Pero for this specific panel na nagpi-feature ng mga miyembro ng Holy Knights, bakit wala siya dito? Could it be na as of this moment ay hindi pa talaga siya miyembro ng Holy Knights at nagsisilbi lamang siyang isang attendant, isang mismong tagapagsilbi para kay Imu Sama? Dahil kahit na hindi pa natin i-assume na miyembro na ng Holy Knights dito si Gunko, nakita naman natin nakaharap at nasa loob siya ng flower garden sa loob ng kwarto ni Imu nang bisitahin sila dun ni Sebek. As for the other members naman na nakita natin na isang babae na may hawak na lance, isang babae na may napakalaki na cup at may hawak na isang rifle at isang napakalaking halimaw. Isang parabang yeti na parang isang fishman, pero since may pakpak siya, hindi natin masasabi na isa nga siyang fishman. Most likely isang creature, isang race na nakuha ni Imu from the underworld. Hindi man magkakapareho ang purpose, ang mga layunin nila sa pagpunta sa God Valley nang dahil lamang sa coincidence na ito, naganap ang pinakamalaking insidente na kinailangang burahin ng world government sa history. Dito naganap ang pinakamatinding battle royale sa panahon na yon. Dahil just imagine, dito pa nga lang sa crew ni Rox, nandito si Kaido, nandito si Whitebeard. Si Whitebeard pa lamang niyanig niya ng buong isla ng Foot Temple. What more pa kaya? Ano pang magagawa niya ngayong napakarami pa nilang nagsama-sama ngayon sa Rox crew? We also cannot deny the fact na talagang ina-acknowledge maging nitong si Sebek at ni Roger kung gaano kalakas itong si Garp. Dahil nakita naman natin na parehas tumulo ang pawis nilang dalawa nang malaman nila na dumating na ang fleet ni Garp sa God Valley. Since nandito nga ang itinuturing na 3 legendaries sa era na yon na si Garp, si Roger at itong si Rox, maaaring ine-expect na nila na talagang mawawasak at lulubog talaga ang God Valley. Kaya hindi na nakakapagtaka at hindi nakakagulat kung bakit ang iilan sa mga Marines, sa mga Navy ay iniisip na baka doon na talaga sila mamamatay, na hindi sila makakasurvive kahit na makaalis pa sila sa isla. Dito din ba natin makikita kung sino talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng isang napakalaking scar, isang napakalaking peklat sa harap ng katawan nitong si Whitebeard, na honestly from back then, iniisip natin na yun ay gawa nitong si Figarland Garling. Walang kahit na anong confirmation, walang kahit na anong details na nagsabi nun.
Pero nabanggit nitong si Whitebeard nang makita niya si Shanks na kapag tinitingnan niya ang mukha ni Shanks, nararamdaman na naman niya ang kirot ng kanyang mga peklat. Sino nga bang kamukha ni Shanks? Hindi ba't walang iba kung hindi ang kanyang tatay na si Garling? So mataas ang tsansa, si Garling ang dahilan ng peklat na yon. So pwedeng makita natin yon sa gaganapin na laban na ito, which will be very interesting since hindi pa natin nakikitang makipaglaban ng seryoso si Garling. Bilang ang chief, bilang ang leader ng mga Holy Knights, for sure napakalakas nito guys. Dahil nakikita lang naman natin siyang pumatay, pumaslang ng mga slaves at hindi ang makipaglaban sa mga tulad niya na combatant. Another thing na madami ang naka-overlook, maaring dumating din ang Gorosei sa ginanap na God Valley incident. Maaring sa susunod na chapter ay mag-appear din sila dahil nakita naman natin na nasa loob ng God Valley tournament si Gorosei Saturn. Dahil meron lamang isang maliit at para bang isiningit na panel dun na kung saan pinupuri nitong si Saturn si Garling sa nagawa niyang discovery, sa nagawa niyang paghanap ng iilan pang mga miyembro ng Divi Clan. At dahil na rin nga guys sa alam natin at nakita natin sa past chapter ng nangyayaring invasion sa Elf of Arc na para bang familiar, para bang kilala ni Gyaban ang haki na inare-release ni Gunko. Ni Gunko na sinapian at ginagamit ngayon ni Imu Sama na nagre-release ng haki na nanggagaling kay Imu. So meaning kung alam yon nitong si Gyaban, kung nare-recognize niya ang haki na yon, mataas ang tsansa na baka nag-appear din talaga si Imu sa God Valley incident. Meaning ang nakita nating grupong ito, ang grupo ng Holy Knights, ang grupo nitong si Roger, ang grupo ni Sebek at ang fleet nitong si Garp ay hindi pa talaga ang buong puwersa na maglalaban-laban sa loob ng God Valley. Dahil maaring maging ang Gorosei at maging si Imu ay pumunta dito. It is completely valid, especially dahil itong si Sebek mismo ang nag-threaten kay Imu na babalikan niya ito. Syempre gagawa ng paraan si Imu at itong perfect na pagkakataon, ang perfect na chance para patayin at pasimple niyang i-execute itong si Sebek nang walang kahirap-hirap nang hindi inilalabas ang pangalan niya sa history. Dahil napakarami nga guys ng mga big shots dito, especially since nandito ang future Pirate King na si Roger. And although as of this point ay hindi pa naman alam ni Imu at ng kahit na sino sa loob ng verse, maliban kay Harald na may anak at asawa siya sa loob ng God Valley tournament, at some point for sure gagamitin niya ng world government para pabagsakin at para patayin itong si Sebek. Dahil yun lamang ang natatangi niyang weakness. At kung iisipin nyo guys, mataas ang tsansa na ang binabanggit ni Sengoku na kwento tungkol sa kung paano namatay si Sebek ay isang propaganda lamang ng world government. Isang way para pagtakpan kung ano talagang tunay na nangyari sa God Valley incident. Which is, by this next chapter malalaman na talaga natin kung anong nag-take place, kung paano ba talaga namatay si Sebek at kung anong laban na nangyari. Pinagtulungan ba nila si Sebek o tinulungan nila si Sebek kontra sa Holy Knights kay Imu at sa Gorosei? Kaya naman siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.